What's up YouTube friends? It's me again, Biyahe ni Kin, and welcome back sa aking YouTube channel. Alam mo ba na pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic member ka na ni PhilHealth. At bilang isang PhilHealth member, maaari ka mag-avail ng inpatient, outpatient benefit, libreng check-up, at pag ikaw naman ay na-hospital, ay pwede ka mag-avail ng libreng pampa-hospital dahil sa no balance billing ni PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa PhilHealth Pro NCR dahil sa kanilang binigay na plaque of recognition sa nakaraang media pasasalamat event nila. Maraming salamat, PhilHealth. Alam mo ba na maaari ka mag-avail ng free check-up dahil isa kang PhilHealth member? Yan ay sagot ng PhilHealth Consulta Package. Paano ka nga ba makakapag-register dito? Paano nga ba yung proseso para makapag-avail nito? Registration process? At ano-ano ang pwede mong ma-avail dito? Tara, pag-usapan natin. Para sa detalyadong impormasyon, tara kausapin natin si Sir Raymond Acoba. Okay, sige sir, thank you for that. Lastly sir, itong the Z benefit package. Pwede po ba magbanggit kayo ng some benefits under Z benefits package na pwedeng i-avail ng ating mga senior citizens? Yes. Napakaganda nitong Z benefit package po natin. Because, di ba meron tayong regular benefit, ito yung all case rates, right? Yung nabanggit ko kanina, inpatient benefits. Tapos, ngayon, ang PhilHealth, may mga sakit na pinag-aralan ng PhilHealth at nakita na kailangan ng tulong, ng malaking tulong mula po sa PhilHealth. At yung mga sakit na na-identify po ng PhilHealth na under the Z benefits, ito po yung mga catastrophic na cases or illnesses na tinatawag natin. So sa Tagalog, no, malubha po yung sakit at mabigat pa sa bulsa. So kailangan bigyan natin ng konting tulong yung ating mga members na meron pong mga catastrophic cases. So ano po yung mga halimbawa nito? Breast cancer po. From stage 0 to 3A, kasama yan sa type Z benefits po ng PhilHealth. So ng package rate natin dyan, umaabot up to 100,000. Ganun din po sa prostate cancer. Low to intermediate risk na prostate cancer, ang benefit package po ng PhilHealth dyan is umaabot up to 100,000. Yung end-stage renal disease eligible for requiring kidney transplant or kidney transplantation, no? Covered din po ng PhilHealth yan under the Z benefits kung maabot up to 600,000 pesos. Coronary artery bypass graft surgery. Yung ating benefit package dito maabot up to 550,000 pesos. Colon cancer is also covered po. Ang ating benefit package is low risk 150,000, high risk to stage 3 is 300,000. And rectum cancer is also covered, umaabot up to 100 stage 1 150,000, pag stage 2 to stage 3 umaabot up to 400,000. So Kim, itong type Z benefit packages, tulad ng sinabi ko, these are yung mga not only catastrophically medically catastrophic, no, but also economically catastrophic kasi kailangan ng pangmahabaan na gamutan. Kaya mataas po yung ating mga benepisyo dito sa type Z benefits. Pero tandaan natin that sa type Z benefits, not all accredited hospitals can provide the services or the procedures dito sa type Z benefits. Tulad halimbawa yung kidney transplant. Hindi naman lahat ng accredited hospitals kayang mag-perform ng kidney transplant. Kaya ang PhilHealth, meron tayong mga accredited and contracted hospitals para sa Z benefits. So ano yung mga accredited and contracted hospitals? So halimbawa na lang po yung kidney transplant. The National Kidney Transplant Institute is one of our accredited and contracted hospital para sa type Z benefits. Yung pangalawa naman, yung bypass graft surgery sa heart. Of course, the Philippine Heart Center is also one of our accredited and contracted hospitals para sa type Z benefit.
Ang importante dito sa Type Z benefit ay dapat mabigyan po ng pre-authorization ng PhilHealth, no? Yung hospital bago maka-perform ng procedure. So, ang mangyayari, syempre, sinischedule yung ano, di ba? Yung operation. Pangalawa, ini-interview rin po yan ng ating mga contracted hospital, yung mga members. Tapos yung pre-authorization, ipapaalam po sa PhilHealth, approve po ng PhilHealth yan, tapos pwede na sila ngayon to proceed with the operations, kung ano man yung operations na kailangan under the Type Z benefits para po mapakinabangan ng ating mga members. So, ibig sabihin, sir, bali, both public and private hospital or ano lang? Oh, no. Meron tayong mga private hospitals that are also accredited and contracted hospitals ng Type Z benefit package. Ang ano lang nun, mauubos agad yung ano nila, sir, no? Kung dun sila papagamot. I mean, let's say 100,000. Ubos na. Nasa preference rin kasi ng ating mga members kung which accredited and contracted hospitals sila pupunta. Recently, yung De Los Santos Hospital along E. Rodriguez has also been already an contracted hospitals under the Type Z benefit po natin. Okay. Alam niyo ba na may PhilHealth benefits para sa malulubang sakit at kondisyon na nangangailangan ng mahal o matagalang paggagamot? Ito ang tinatawag na PhilHealth Z benefits. Ito ang ilan sa mga sakit na may katumbas na Z benefit packages. Acute lymphocytic o lymphoblastic leukemia, standard risk, 500,000 pesos. Breast cancer, stage 0 to 3A, 100,000 pesos. Prostate cancer, low to intermediate risk, 100,000 pesos. Cervical cancer, chemoradiation with cobalt and brachytherapy, low dose, or primary surgery for stage 1A1, 1A2, and 2A1, 120,000 pesos. Chemoradiation with linear accelerator and brachytherapy, high dose, 175,000 pesos. Operasyon para sa coronary artery bypass graft, standard risk, 550,000 pesos. Operasyon para sa tetralogy of Fallot sa mga bata, 320,000 pesos. Operasyon para sa ventricular septal defect sa mga bata, 250,000 pesos. May Z benefits din para sa kidney transplantation para sa end-stage renal disease, low risk, 600,000 pesos. PD First or peritoneal dialysis para sa end-stage renal disease na nangangailangan ng renal replacement therapy, 270,000 pesos kada taon. Colon cancer na stage 1 to 2, low risk, 150,000 pesos. Stage 2 to 3, high risk, 300,000 pesos. At rectum cancer na stage 1. At rectum cancer na stage 2 to 3. Mayroon ding Z-Morph o ang Mobility Orthosis Rehabilitation Prosthesis Help para sa paglalagay ng external lower limb prosthesis sa ibaba ng tuhod. Sa ilalim ng expanded Z-Morph ay kabilang din ang mga benepisyo para sa prosthesis, orthoprosthesis at orthosis. Kung kailangan ng operasyon, may benepisyo rin para sa selected orthopedic implants. Ito ang mga sumusunod. Implants for hip arthroplasty, implants for hip fixation, implants for petrochanteric fracture, implants for femoral shaft or tibial fracture. Mayroon ding Z-benefit package para sa premature or small newborns dahil batid ng PhilHealth ang kaakibat na panganib at gastos sa pagsilang ng premature na sanggol. Ang benefit package na ito ay nagbibigay tulong medikal at pinansyal para sa mga buntis na nanganganib mga anak ng kulang sa buwan, mga premature baby o mga sanggol na kulang sa buwan, at mga bagong silang na baby na may sapat na buwan pero kulang sa timbang. Sagot ng PhilHealth ang benepisyong nagkakahalaga mula 600 pesos to 4,000 pesos para sa mga serbisyo upang makaiwas sa komplikasyon si mommy sakaling mga anak ng kulang sa buwan.
Para naman mabigyan ng nararapat na paggamot at pag-alaga ang mga premature o small babies, maaari ring makakuha ng 24,000 hanggang 135,000 medical coverage mula sa PhilHealth. Kasama rito ang Kangaroo Care, breastfeeding support, specialized care para sa baby na premature at mababa ang timbang o low birth weight babies, at pagsasagawa ng unang yakap sa panganganak na makakatulong sa pagpapalakas ng kalusugan ni baby. Saklaw din ng Z-Benefit Package ang mga sumusunod na benepisyo para sa mga batang may kapansanan, partikular ang developmental disability, mobility impairment, visual disabilities, hearing impairment. Ang developmental disability ay tumutukoy sa pag-aantala, regression, o paglihis sa cognitive adaptive, sensory motor, komunikasyon, panlipunan, emosyonal na pag-unlad ng isang bata, kabilang sa benepisyo ang assessment and discharge assessment, rehabilitation therapy sessions. Ang mga kwalipikadong bata na may developmental disabilities ay maaari lamang makakuha ng maximum na 9 na set ng mga therapy. Ang bawat set ng mga therapy ay may maximum na 10 sessions. Ang mobility impairment naman ay tumutukoy sa kapansanan sa paglalakad, paggalaw, pagbabago, o pagpapanatili ng posisyon. Ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng rehabilitasyon at pagbibigay ng naaangkop na mga kagamitan sa paggalaw tulad ng prosthesis, orthosis, at wheelchair. Sakop ng benepisyong ito ang nangangailangan ng assistive devices, nangangailangan ng seating device, basic at intermediate wheelchair, mga taunang serbisyo at pagpapalit ng mga device. Mga batang may visual disabilities. Ang maagang pagsusuri sa paningin ng mga bata ay napakahalaga upang ang intervention ay maibigay sa lalong madaling panahon. Ang intervention na ito ay makakatulong sa kanila na makapamuhay ng normal. Narito ang package codes at rates para sa paunang assessment at intervention. Mga batang may hearing impairment. Ang napapanahong detection sa kapansanan sa pandinig ay napakahalaga sa mga bata dahil sa maaaring maging epekto nito sa kanilang interaksyon at komunikasyon sa iba. Ang pag-aantala sa kakayahang magsalita ng isang bata ay maaaring mangyari kapag ang kapansanan ay hindi agad matugunan. Kaya naman may Z-benefits din para rito. Sa ilalim ng package na ito, may pagsusuri at pagbibigay ng hearing aid para sa mga bata na 0 hanggang 3 years old at mga batang 3 to 6 years old. Narito ang mga saklaw ng package na ito. Para maka-avail ng Z-Benefits, bisitahin ang mga PhilHealth contracted Z-Benefit provider at kumpletuhin ang pre-authorization checklist at member empowerment form. Ang PhilHealth ay tapat sa pangako nitong pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat Filipino sa pakikipagtulungan sa mga healthcare providers sa buong bansa. Yan ang inyong PhilHealth benefits. Yan ang Alagang PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. Ako po si Raymond Acoba or Simon Acoba. Ako po yung head ng Public Affairs Unit po ng PhilHealth NCR. And ang layunin po namin ay dapat lahat ng mga Filipinos, lahat po kayo ay maging members ng PhilHealth at magpa-register rin po kayo bilang isang PhilHealth Consulta Registered Beneficiary. Kasi gusto natin na bawat Pilipino ay laging malusog at mananatiling malusog po. Kaya gusto rin po natin na mapakinabangan ninyo yung inyong mga benepisyo po mula po sa PhilHealth. Kaya makinig lang po kayo dito sa Biyahe ni Kim para malaman niyo po ang mga updates patungkol po sa Universal Healthcare.